Kung ikaw ay isang yes man, kailangan mo na mag-no. Sa video na to, let's talk about people pleasing. So I'm Jobs, welcome to my YouTube channel. Again, I talk about men's masculinity, confidence, dating, relationships, and fitness. Anything about men's personal development. So kung ikaw ay interested sa mga topics na yon, please like or subscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. So, ang pag-uusapan natin ngayon is all about people pleasing. Yung pagiging yes man. Kumbaga, you always try to please or to gain validation from other people. So, bakit ba natin to hindi pwedeng gawin as a man? Because this will diminish your self-worth. So, mawawala yung tiwala mo sa sarili mo, hindi mo ma-value enough yung sarili mo. So, ano ba yung mga signs na ikaw ay isang yes man? So, number one sign, syempre, lagi ka nag-yes. Kaya nga yes man eh. So, kapag ganon, you're always trying to say yes kahit na hindi mo naman gusto. Kumbaga, kahit hindi bukal sa loob mo, nag-yes ka. So, nag-yes ka in order for you to please that person. Number two sign is you neglect your own needs. Kumbaga, inuuna mo pa yung ibang tao kaysa sa sarili mo, in which napapabayaan mo na rin yung sarili mo. Kaya nga people pleasing eh. You try to please that person na kahit magka-gutay-gutay na yung itsura mo is gagawin mo pa rin yon in order for you to please that person. And number three is at the end of the day, you will feel resentment. Kung pagsisisihan mo yung sarili mo na bakit ko pa ginawa yun, bakit ko ba sinabi yun, or ba't ba hindi ako naging assertive o hindi ko nasabi yung gusto ko talaga sabihin, which is no. So, if nag-continue tong mga actions na to, for sure, maraming negative impacts na mangyayari. So, number one is that you will feel exhausted and unfulfilled. Ibig sabihin, nakakapagod. Nakakapagod kaya maging yes man. Yung tipong yes ka ng yes, kahit na ayaw mo naman. So, nakakapagod yun. So, and also, hindi ka magiging proud na kahit na-accomplish mo yung pinapagawa sa'yo, hindi ka magiging proud kasi hindi mo naman gusto yun eh. Number two, marami ka ma-attract na manipulative na partners. So, ibig sabihin, hindi lang partners, hindi lang sa relationship, kundi pati sa business, friends, pati sa network. So, if you try to please everyone, ang mangyayari is matitaken for granted ka. So, ayaw naman natin ng ganun. So, ayaw natin manipula, ayaw din na natin yung gawin sa iba. And number three, you will miss many opportunities. Kumbaga, yung mga opportunities na gusto mo talaga. Kasi kapag yes ka na lang yes para sa ibang tao is, ikaw yung bumubuo ng pangarap nila. Kumbaga, ikaw yung nagsiserve sa kanila. So, in which ikaw dapat yung nagsiserve sa sarili mo. So, importante ito na ma-recognize natin because this is important to reclaim your confidence. So, ano ba yung mga benefits nito? So, number one is you will build a stronger self-esteem. So, mas magiging confident ka. Number two, you will attract partners who value you na hindi ka tinitaken for granted. And number three, you will enjoy a healthier, balanced relationships. Sino bang may ayaw nun? So, in order for you to stop people pleasing is number one, ang pinakamadaling gawin is say no to the things na ayaw mo naman talaga. Stay true to yourself. So, starting this week, I want you to say no sa mga bagay na hindi nagbibigay sa'yo ng value or sa mga bagay na ayaw mo talaga gawin. So, in that way, you will start to stop people pleasing. And that's it for this video. Kapag na-enjoy nyo tong video na to, nabubulol pa ako. Kapag na-enjoy nyo tong video na to, please leave a like, share, and comment down below kung ano yung mga lesson nyo for this video. So, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe in order for you to have the updates sa aking channel. So, yun lang. Let's go. Papow!